ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, impunto alas 8 sa aga. Nagapangunan ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasikata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyon sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News Subo adlaw sa Biyernes, Setyembre 19, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mainit kag balantayan ng mga pangulong dinalan. Masobra 136 milyones pesos na valor sa iligal na droga ginsunog sang PIDEA. No permit, no rally, hindi pagstriktuhan sang ICPO sa Domingo kasunod sa mando ni PBBM suno kay ICPO Chief Colonel Ligada. Mga transport group sa syudad maupod man sa trillion peso march. Mayor Indaray sa Trenya suportado ang trillion peso march sa Setyembre 21. Kaso sa dengue sa Iloilo City, arana sa masobra 5 kagatos. Samtang kaso sa dengue sa probinsya sa Morbidity Week 37, nagnubo. Magbabaskog sang kalahi SEEDS 4Ps kag SLP sang DSWD, lauman sa pumuluyo suno kay Secretary Gatchalian sang DSWD. Naghalos 73 milyones pesos na valor sang utang sa mga ARB sa rehiyon, ginpanas na sang gobyerno. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga kagkaroon sa detalye sa atong mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. 136 milyones pesos na valor sang illegal na droga ginsunog sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Ginsunog sang PIDEA 6 ang 136.7 million pesos kabalor sang iligal na droga sa giniwat nga destruction of dangerous drugs sa Iloilo City landfill sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Ang mga ginsunog nga iligal na droga mga ebidensya gikan sa mga nadesisyonan nga kaso sa mga korte sa Iloilo kag Negros Occidental. Masobra 19 kilos ang methamphetamine hydrochloride o shabu, 45 kilos ang marijuana, 1.5 grams ang ephedrine kag 2.3 kilos ang sinusin ang ginsunog. Ang kaiwatan ginpangunahan ng PIDEA 6 Director Ralph Romel Torres, PRO 6 Deputy Regional Director for Operations Roland Bulalakaw, kang mga katapos ang Iloilo City Government, Department of Justice, Public Attorney's Office, Golden Salakot Eagles Club, Non-Government Organization, kag mga katapos ang media. Sino kay PIDEA 6 Director Ralph Romel Torres ang ininga kaiwatan pagpakita sa publiko sa PIDEA 6 na transparent sila sa mga ebidensya nga ilang makuha sa tagsa kaoperasyon kag wala sang recycling nga nagakatabo sa illegal nga droga. Sa paday ng kampanya kontra illegal nga droga, magapaday ng PIDEA sa pagtapasa ng sambit ng problema sa bulig sa tanan nga stakeholders sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. No permit, no rally, hindi pagstriktuhan sa Iloilo City Police Office sa Domingo kasunod sang mando ni PBBM suno kay ICPO Chief Colonel Ligada. Hindi pagstriktuhan sang City Police ang pagpatuman sa no permit rally sa Iloilo City. Kasunod inisang pahayag sang presidente nga respetuhon ang kinamatarong sang pumuluyo sa pagpahutwas sang Balatyagon labi na sa kausa kontra korupsyon. Ginpahayag ni ICPO Chief Colonel Kim Ligada sa piyak sini magapabili ng pagbantay sa seguridad sa kapulisan sa pila ka mga areas agud pa pasiguro nga malinong kag matawhay ang hublag protesta labi na ang hiwaton nga 1 trillion march sa Setyembre 21.
Nagalaom naman ang kapulisan nga mag-kooperar ama magatambong sa rally kag likawan ang bayolente nga mga aktibidad agod hindi makabilin sang kahalitan. Ginabisuan man sang ICPO mga civil society group sa pag-coordinate sa city government, partikular sa POSMO kag ICTTMO, partikular sa mga ruta nga mahimo maapektuhan sang aktibidad. Dugang paniligada nga nagaisa man ang kapulisan sa pagpanawagan kontra korupsyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Police Office nagpangabay sa mga protesta sa September 21 Trillion March nga mangin peaceful kag orderly. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Ginapanawagan sa Iloilo City Police Office sa publiko, ilabi na mga organizers kag mga protesta sa September 21 trillion peso march nga patigayonon ini sa matawhay kag wala sang gabo. Ginarespeto sa ang ICPO ang kinamataron sang publiko sa paghiwat sang public assembly o rally sa Iloilo City sa dinggin lift man sang ICPO no permit, no rally policy. Sunod kay ICPO spokesperson Police Major Sheila May Zangrina sa apisan nga ginlift ang no permit, no rally policy, may pila sa gyapon ka grupo nga nagsumite sang application for permit para sa iwaton nga pagprotesta sa September 21. Sa pagpanghanda sa trillion peso march, naka-standby ang Civil Disturbance Management Unit sa ICPO in kaso nga kinahanglan sang sitwasyon. Ginamanduan man sa ICPO ang tanan nga unit sa syudad sang Iloilo nga mangin alerto kag maghatag sang assistance kung kinahanglanon. Nagapabilin nga komitidong ICPO sa pagpatuman sa public safety samtang ina-exercise sa mga pumuluyo ang ila kinamatarong sa pagprotesta. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga transport group sa siyudad sa Iloilo maupod man sa trillion peso march bilang suporta sa away kontra korupsyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita, kumpirma sa pila ka transport group sa Iloilo City ang pag-upod sa iwaton na trillion peso march sa Domingo, September 21. Suno kay Hali Alcalde, General Manager sa Western Visayas Transport Cooperative, sila ang ginasuportahan ang away kontra korupsyon na bulgar. Labi na mga anomalya nga flood control project sa bilog ng pungsod. Pagpati sini kinamatarong sang pumuyo nga dampigan ang husto nga pag-usar sang pondo sa ring binilyon ka pesos ang ginakurakod sang pila ka opisyal sang gobyerno. Yung pahayag man ni Mr. Sal Alido sang ikaw DTC nga dako pakuntani ang mapulos ang pondo kundi pain ini sa iwan nga proyekto kasubong sa modernization program. Sa piyak sa pagpabutyag sang suporta sa nationwide protest sa Domingo, yun pasalig naman sa transport group sa Iloilo City nga magapabilin sa pagbiyaya ang ilang mga units kasunod sang ilaging sumpaan sa pag-issue sang ila prangkisa. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinasuportahan man ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang paghiwaton nga trillion peso march sa maabot nga Domingo, September 21 kabahin sa nationwide protest kontra korupsyon. Sa official statement sa alkalde ginpahayag sini nga kausa sang pumuluyo ang pagdemand sang good governance, transparency kag accountability sa mga lideres sang pungsod nga nagadumala sang pondo sang gobyerno. Ang pagsuporta sa panawagan bato korupsyon ang isa man sa nagtulod sa alkalde nga mangin miyembro sang Mayors for Good Governance dugang pa ni Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sang dengue sa Iloilo City, yara na sa masobra 5 kagatos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, naglabot na sa 501 ang kamilugan nga kaso sang dengue sa siyudad sang Iloilo as of September 17. Santo sa datos ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Yara sa 7 ang record na active cases. 2 ka mga lugar na may clustering of cases kaya nagsaka na sa 3 na patay sa balatian. Ang maayo nga balita, bangod yara sa 491 sa kabilugan na kaso ang nakarecover sa balatian. Parayo na ginakampanya sa Iloilo City Government kasi giyon ang pagpanglimpyo sa palibot kag uksaran sa kada barangay. Labi na sa mga lugar na ginapugoran sa lamok paagi sa pagpatuman sang 4S strategy. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dengue cases sa probinsya sa Iloilo nagnubo sa morbidity rate
37 suno sa Provincial Health Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta, Nagmubo ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa Morbidity Week 37 sininga 2025 kung ipaanggid sa baro nga period sa 2024. Ini ang payag ni Dr. Rodney Labis, Health and Health Service Bureau Division sa Iloilo Provincial Health Office sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa data sa PHO, halin enero 1 tudong September 13 sa Ningo Tuig, yara sa 4,606 ang kaso sang dengue sa probinsya, kag may 16 nga napatay nga mas manubo sa 71%, ikumpara sa 9,458 nga kaso sa 2024, kag may 26 nga napatay. Pangayag ni Dr. Labis nga pila sa rason sa pagbubo sa kaso sa probinsya amo ang pagkampanya sa provincial government sa pagpanguna ni Iloilo Governor Aaron Professor Jr. nga pabaskubong ang advokasya sa pagpanglimpyo kag ang kooperasyon sa mga lokal nga panguluhan kag pumuluyo sa paghiwas ng clean-up drive ilabi na sa mga lugar nga may clustering of cases. Apisar nga nagbubo ang kaso sa dengue sa probinsya, padayon nga ginahaylo ni Dr. Labis ang pumuluyo nga sundin sa gihapon ang 4S strategy kontra dengue. Ang search and destroy building sites, self-protection measures, seek early consultation kung makabatsyag sa sintomas ang dengue kag support fogging o spraying sa hotspot areas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. lauman nga pabasugon pa sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ginakabig community-driven development projects nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps, Sustainable Livelihood Program o kon SLP kag Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kon kalahi sid sa mga masunod nga tinuig. Ini ang pasalig ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa iya pagbisita sa Iloilo. Payag sang Tiglicom nga isa sa mando sang presidente nga siguraduhon nga wala sang malayo nga lugar ang dapat nga makalimtan. Dugang pa niya nga ang 4P siguraduhon sang DSWD nga matatapan ang mga benepisyo, labi na ang natapos nga mga programa. Sa SLP naman, ginpayag ni Secretary Gatchalian nga siguraduhon sang ehensya nga mapadayon kay mapabaskog ang programa bangod ini ang isa ka development program. Madumduman nga sa iya pagbisita sa Iloilo, nagpakigsapol ang Tiglicom sa DSWD kaupod si Assistant Secretary Irene Dumlao sa mga benepisyaryo sang 4Ps sa city kag municipal link halin sa mga syudad kag munisipyo sang Iloilo agud istorya ng aftercare program sang existing kag graduating 4Ps beneficiaries, pag-enhance ang social welfare and development indicator kag paghiwat sang family development sessions. Nagbisita man ang Tiglicom sa Women United through Handicraft Lace and Embroideries Livelihood Association sa Barangay Inangayan, Santa Barbara kay nagtambong sa community-driven development antes nagpadulong sa Haniway Iloilo para lantaon ang pila ka kalahi seeds project. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpanas na sang gobyerno ang halos 73 milyones pesos nga balor sa utang sa mga agrarian reform beneficiaries sa rehiyon. Kadungan sang nangin kaadlawan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Setyembre 13, ginpanagtag sang Department of Agrarian Reform Western Visayas ang 1,251 ka mga certificate of condonation with release of mortgage. Ini ang sakop sang 893 ka hektarya kag nakabenepisyo sang 910 ka mga mangungum. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nutrition kag Healthy Hearts Program Team sang Iloilo Provincial Health Office kinpadunggan sang Civil Service Commission sa Pasidungog 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta, Ginpadunggan sang Civil Service Commission ang Nutrition kag Healthy Hearts Program sang Iloilo Provincial Government sa ginuot nga Pasidungog 2025 sa syudad sang Iloilo. Ang nutrition team ang ginabugusan ng Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer, lakibman ni Dr. Wendell Marcelo, kag Lenny Disim, samtang ang Healthy Hearts team naman ang ginabugusan ng Dr. Ronnie Labis, Maria Consolacion Ebrada, Catherine Rabara, Harold Preche, kag Nandi J. Alvarez. Ginkinala ang duwa ka team bangod sa ilo innovative practices
outstanding accomplishment at exemplary public service. Sa kabubusan, naglabot na sa 4 Kagawad Pag-asa Awards ang nabatol sa Iloilo PHO. Sa 2023, may dumaman 3 naging gawa na sa Gawad Pag-asa Award. Ang Gawad Pag-asa, isa kapag kilala ang ginahatay sa CSC sa idalang sa Honor Awards program na ginatawag Gawad Lingkod Bayani. Ginahatang ang awards sa individual o grupo sa mga civil servant bangod sa ilang kontribusyon sa ilang mga opisina, ahensya, komunidad o kasabinog nga pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyanta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1.6 million pesos nga shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Banwa sa istansya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Arestado sa Estancia Municipal Police Station ang duha ka nagadeso sa iligal nga droga sa gipatikayon nga buy-bust operation sa Barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Ang mga suspect ginkilala nga sa alias sa JM, 28 anyos, residente sa Barangay Gogo, Estancia, kay alias Win, 36 anyos, residente sa Barangay Paon, Estancia. Nakumpiska sa mga suspect ang 236 grams ng shabu nga nagabalor sa 1.6 million pesos. Sa investigasyon sa kapulisan sa Iloilo City, ginakuha sa mga suspect ang drug supply kag ginabaligya sa Banwa sa Estancia. Ginapasalamatan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan ang publiko sa ugot nga pagsalig kag padayong suporta sa kapulisan. Nagapati ang opisyal nga kung magkugbong kag magbuligay ang pumudulyo kag kapulisan. Wala sang iligal nga mulaton ang pwede magduging sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. No site para sa konstruksyon sa Regional Warehouse ang DSWD sa Pototan, Iloilo ginbisitahan ni Special Assistant to the Secretary Quintilla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Aranyeta. Gimbisitahan ni Special Assistant to the Secretary kag National Resource and Logistics Management Bureau o kung NRLMB Director Leo Quintilla sa Department of Social Welfare and Development ang ginpropose nga site para sa construction sa Regional Warehouse sa Pototan, Iloilo. Kaupo nga nagbisita ni Special Assistant to the Secretary Quintilla sa Disaster Response Management Division o kung DRMD 6 Chief Erwin Garcia, mga DSW Division Chief, Project Engineer, kaganda siya sa local government unit sa Pototan. Tinatuyo sa site visit na makita ang inisyal nga preparasyon kag i-assess ang progress sa plano nga pasilidad. Antes ang pagbisita, nagpakigsapol si Quintilla sa ibang pangamiyember sa komite agad istoryahan ang construction plans kag timelines sa proyekto. Sa tiong nga mahuman ang regional warehouse, magasabi ini bilang vital hub kung sa diin nakaproposition ang family food pack sa ibang pang essential goods sa tiyon sa kalamidad o emerhensya. Kaupo ng operational warehouse sa Oton, Iloilo, ang mga pasilidad na datuloy nga pagpasbun pa ang disaster response kag ang logistics capacity sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 24 ka mga person deprived of liberty pasado na sa National Assessment para sa Construction Painting NC2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sa balita. Pasado sa ginihiwat nga National Assessments para sa Construction Painting NC2 ang 24 ka-persons deprived of liberty o kang PDL sa Bell Dormitory sa Iloilo District Jail sa Barangay Mga Pototan. Sa ginihiwat na assessment, nagpakita ang trainees sa bilang kakapasidad sa paghandal sa painting materials kag equipment, pagpreparar sa surfaces kag pag-apply sa pinta sa kahoy kag concrete. Ang construction painting course ang kabahin sa Special Training for Employment Program o kung STEP scholarship na ginapatuman bilang sa basa kinahanglan ng skilled workers sa construction sector samtang naghahatag sa rehabilitasyon sa PDLs. Ang training course ang partnership sa tunga sa Technical Education and Skills Development Authority o kung TESDA RTC Iloilo kag Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Governor Javier nagapanganda sa mga turista nga bisitahon ang probinsya sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sa balita. Pagtuman sa selebrasyon sa Tourism Month 2025, nagapangagda si Governor Paulo Javier sa publiko nga bisitahon ang ginapabugal nga probinsya sang Antique. Sa video nga ginpagwas ang Kapitolyo, ginlaragwal sa gobernador ang Antique bilang isa ka hidden gem kag nagahulat lang nga padulungan. Sarang makita sa Antique ang mga matagas nga kabukiran, baybayon,
manggaranon nga kultura kag manamit ng mga lokal nga pagkaon nga ginatanyag sang kada banwa. Naibaluan nga kada bulan sa Setyembre kinasaulog ang Tourism Month. Sa Antique, pilaman ka aktibidad ang ginhanda sa gobyerno probinsyal. Lakip na ang storytelling sa Provincial Library, Tourism Travel Booth, National Museum of the Philippines, Antique Textile Museum, kag ang tindahan lokal sa ground floor, kagamuman ang Mixed Arts Exhibit. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 21 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiska sa Police Regional Office 6 sa 15 kaadlaw nga anti-drug operation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarrosa, Naglabot sa 21 milyones pesos na balor sa iligal na droga na kumpiska sa Police Regional Office 6 sa 15 kaadlaw nga anti-drug operations sa Western Visayas. Inyang nakumpiska sa PRO6 sa Setyembre 1 ug 15, 2025. Sa pagkakumpiska sa iligal na droga, 91 drug suspects ang nadakpan sa mga otoridad. Ini resulta sa 66 police operations siging patigan sa Bugos nga Western Visayas. Nagapanguna sa dalagko nga confiscation ng Iloilo Police Provincial Office na nakakumpiska sa 1.2 kilos sang shabu kag 4 grams sang marijuana. Sa nalabot sa kampanya kontra iligal nga droga, nagatutok sa gihapon ng kapulisan sa pag-establishar sa maayo nga relasyon sa komunidad, pagpasagad sa kolaborasyon sa mga ahensya sa gobyerno kay stakeholders sa madakop ang mga nabilin nga durugista sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sobra 40 milyones pesos mangin balayran sang Antique government sa Anteco sa pagpatuman sang 500 pesos subsidy program sang nagligad nga Agosto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Trichante, Sa pagpatuman sa Provincial Electric Power Subsidy sa Agosto sa nga tuig, ang provincial government magabayad sa masobra 40 million pesos sa Antique Electric Cooperative Incorporated. Sunod sa Kapitolyo Provincial, ginbill sang Anteco ang provincial government sa 40,591,269 pesos para sa subsidy sa Agosto. Nibaluan nga umpisa sa nagligad nga bulan, ginpatuman na sa probinsya ang 500 peso nga buhin sa bill sang kuryente sang kada residential consumer sa bilog nga probinsya. Sandig sa datos naglabos sa 105,839 ka residential consumers sa Antique ang nakabenepisyo sa PEPS. Ang Sibalom ang may pinakamadamo nga benepisyaryo sa PEPS na may 13,072 households, sunod ang San Jose de Buenavista nga may 12,725. Kaluya naman ang may pinakagamay nga may 1,715 household consumers. Ginpahayag ni Governor Paulo Javier na ang PEPS ang sabat para mapaganhagan ang kalasungan sa mga pumuluyo, ilabi pa nga mahal na ang mga balaklon. Nagpasalig man siya nga ipadayon ng subsidy samtang may pondo pa ang probinsya halin sa national wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. normal na ginpadunggan sang Civil Service Commission Region 6 ang 22 ka regional winners ang Gawad Lingkod Bayani. Sa nasabit nga numero siyam ang nagbaton sang Gawad Pag-asa ang inanakipan ni Albert Istoya, Proferio Bangkaya, John Andro Servano, Princess Rivas, Gabriel Felix Umadhay, Iloilo Provincial Health Office Nutrition Team, Provincial Health Office Healthy Hearts Team, Project Bida sang Department of Agriculture 6, kag Bacolod City MITCS Team. Tagbato naman sang Gawad Dangal ng Bayan sang Early Martir, Eduard Banya, Shannon Nietes, Jocelyn Garbosa, Maria Rosalyn Palcat, Godioso Hiduspan II, Tina Marie Nunez, kag Cornelio Mabera. Samtang tagdaog naman sang Gawad Lingkod Bayan ng Paulo, Sanday Jean Nietes, Salvador Ochavo Jr., Kathleen Sara Bernardino, Arresio Casing Jr., kag Cynthia Dario. Sa 22 ka regional winners, 5 ang giningadlan nga national semifinalist na ginanakipan ng Umadhay, Garbosa, Mabera, Nietes, kag Dario nga lonsay nagbaton sang plake kag incentive nga 20,000 pesos. Sa 5, Sanday Garbosa kag Mabera ang nanakip naman sa nauna nga nahingadlan nakabahin siyang national winners. Ang Gawad Lingkod Bayani nga kilala sa ito bilang Search for Outstanding Government Workers, nagakilala sa mga outstanding work performance kag pamatasan sa mga empleyado sang gobyerno nga nagakaangay nga pamarisan sang iban. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Iloilo top 5 finalists sa most business-friendly province sa tuig 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turchande. Liwat na kabayan ng probinsya sa Iloilo sa top 5 finalists para sa 2025 Most Business-Friendly Provinces sa pungsod sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa final judging magakompete ang Iloilo sa mga probinsya sang Bataan, Bulacan, Camarines Sur, kag Cavite ngayon sa Setyembre 25 sa PCCI office sa Taguig City. Sunod sa Kapitolyo ang pagkilala pagpakita sa commitments ng gobyerno probinsyal na pabaskugo ng business climate sa Iloilo kag itibong ang economic growth sa idalom sa More Progress Iloilo nga development mantra ni Governor Arturo Defensor Jr. Kung madumduman sa 2024, nagpangaduwa ang probinsya bilang most business-friendly province. Samtang sulod man ang banwas ang Gimbal, Mina kag New Lucena sa top 5 finalists para sa most business-friendly municipalities level 2 category. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hugot ginapatuman ang regulasyon sa pag-ship o kung pagbiyahe sa mga sapat sa kay Bureau of Animal Industry Veterinarian 3, Dr. Pearl Joy Gipawa, mayara sang Department of Agriculture Administrative Order No. 5 Series of 2019 nga mong ila ginatamdan kag ginakuhaan sang giya kung mag-ship sa mga sapat ginatawag na Guidelines on Local Transport Shipment of Animals, Products, and Byproducts. Ang mga regulasyon na ginapatuman sang BAY amo ang mga hulag sang buhi ng mga kasapatan, mga produkto sang sapat kag may byproducts sa sulod sa Pilipinas kag gina-apply man sa mga tawo kag entities nga nagadalaig sa mga pagpadalagikan sa mga pantalan na ginahalinan o kung paagi sa mga interregional checkpoint. Kung nagabiyahe sang buhi nga mga sapat pareho sang Ido, Kuring, Carabao, Kanding kag iban pa. Importante nga may sang veterinary health certificate gikan sa licensed veterinarian. Sa meat and meat products naman importante nga may dala sang certificate of product registration gikan sa Food and Drug Authority kag dapat may man sa LTO o kung license to operate gikan sa FDA. Sa frozen meat, importante nga may sang meat inspection gikan sa National Meat Inspection Service kung bala ang karne local source sa ihuan o kung ginkuha sa local supermarket. Kung international naman halin ang karne, importante nga may sang Certificate of Meat Inspection gikan sa National Meat Inspection Services. Kung magdala sang pasalubong nga less than 10 kg for consumption sa mga karne, importante nga may sang receipt kung diin ginbakal ang cooked meat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, harvest strategy sa probinsya ng Capiz ginlunsaro sa Banwa sang Panay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita. Ginlunsar sa Banwasang Panay ang harvest strategy sa probinsya sang Capiz. Ang harvest strategy isa ka plano o kon blueprint na ginahimo agud may giya kag estratehiya ang pangisda. Katuyuan sini nga pangapinan kag ibalik ang fish stocks, siguraduhon nga may padayon nga supply sang isda para sa masunod nga henerasyon, pabakuron ang responsable kag malino nga paggamit sang kadagatan kag maghatag sa benepisyo sa mga manghuma sa komunidad. Natigayon ng lihok pinaagi sa binuligay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag gobyerno probinsyal. Ara sa aktibidad sa ni Governor Fredinil Castro, Mayor Jonathan Sanibesa, tiglawas sa mga LGU, MFARMC, National Government Agencies kag non-government organizations halin sa nagkalain-laing na coastal municipalities ang Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:27 na sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi niyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, September 19, 2025. Sa dukang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniyang Facebook Live subong nga aga. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Gina Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.